Magandang araw sa lahat. Handa na ba kayo sa ating panibagong pag-aaralan? Bago tayo magsimula, ako nga pala si Teacher Tricia, Filipino A teacher. Ngayon tatalakayin natin ang Quarter 3, Week 1, Module 4. Kontemporaryong programang pantelebisyon, dokumentaryong pantelebisyon. Halina tayo magsimula! Dokumentaryong pantelebisyon. Bukod sa radyo, ang isa pa na itinuturing na napakalaki ng epekto nito sa buhay ng mga Pilipino, binago ng telebisyon ang paraan ng pagpapahayag natin ng mga kwento o aral ng buhay. Dati, sinusubaybayan o inaabangan natin ang mga kwento ng buhay na umaantig sa ating puso gamit ang mga imprenta o babasahin, o kaya ay sa aktwal na mga tanghalan. Root na rin ng pagsulong ng modernasyon at teknolohiya ay nabuo ang telebisyon na higit na nagbigay kulay at larawan sa mga pangyayari sa ating paligid gamit ang mga ilaw at kamera. Saglit nang matigil ang pamamayagpag ng telebisyon noong panahon ng panghahari ng batas militar, ay sinasabing matapos ang yugto ng diktatorial sa ating bansa, ay sumilang ang isang uri ng pamamahayag o pagbabalita na may tuturing na higit na literal at mapusok ang anyo sapagkat ito ay tumatalakay sa mga papanahong issue sa kasalukuyan na tinatawag na dokumentaryong pantelebisyon. Handa na ba kayo sa ating tatalakaying lesson ngayon? Magaling! Ang dokumentaryong pantelebisyon ay isang programa o palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo, mapanuri at masusing pinag-aralang proyekto o palabas na sumasalamin sa katotohanan ng buhay na kalamitang tumatalakay sa isyu, problema, kontrobersyal na balita at maging ng mga paksang may kinalaman sa kultura at pamumuhay sa ating lipunan. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay may tuturing na isang uri ng sining na ang pangunahing layunin ay magbigay ng mga tiyak at totoong impormasyong gigising sa isip at damdamin ng isang tao patungkol sa isang issue. Malaki ang nagagawang impluwensya nito sa isip, ugali at pananaw ng isang nilalang sapagkat kasalukuyan ay isa ito sa uri ng panitikang popular na kinahihiligang panoorin ng mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Kilala sa larangan ng dokumentaryong pantelebisyon ang mga batikang mamamahayag na sina Cheche Lazaro, Jessica Soho, Cara David, Howie Severino, Sandra Aguinaldo, Jay Tarok at iba pa. Ang sumusunod naman ay ang mga tanyag na dokumentaryong pantelebisyon sa bansa: Reporter's Notebook, Eyewitness, Real Time, Soko, Krusada, Investigative Documentaries at iba pa. Ngayon mga bata, tayo'y makinig sa isang halimbawa ng dokumentaryong pantelebisyon upang mas lalong maunawaan natin ito. Ang dokumentaryong pantelebisyon na ito ay isang tugon sa pangangailangang may paliwanag ang mga sanhi o pinagmulan ng iba't ibang kalamidad na ating nararanasan. Magmumulat ito sa ating mga kamalayan ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan upang maiwasan o maibsan ang patuloy na pagtaas ng temperatura ng daigdig. Komentaryo sa signos banta ng nagbabagong klima. Handog ng dakilang lumikha ang daigdig sa sanlibutan. Hiram lang natin ito sa ating mga ninuno at sa mga sumusunod pang henerasyon. Ang signos ay nangangahulugang sign sa Ingles. Sa wikang Filipino, ito ay babala, hudyat, marka o palatandaan. Ginagamit ang salitang ito ng mga matatanda noong araw ng mas may malalim na pagpapakahulugan. Kapag sinabing may signos ka, may nakita sa iyong mukha na isang palatandaang may masamang mangyayari sa iyo. Dahil dito, pinapayuhan kang maging mas mahigpit sa pag-iingat. May basehan ba ang mga signos sa sinasabi ng matatanda? Mayroon man o wala, dapat itong pag-ukulan ng pansin lalo na kung nakakaapekto sa malaking sektor ng lipunan. Sa loob ng maraming taon, patuloy na tinatalakay ang global warming o pag-init ng temperatura ng mundo.
Sa simula, tila hindi ito napapansin sa Pilipinas. Subalit sa pagdanas natin ng sari-saring kalamidad tulad ng idinulot ng bagyong Yolanda sa Leyte at Karatig Pook noong 2013. Unti-unting nabubukas ang kamalayan sa katotohanang bumubulaga sa atin. Ito at ang iba pang mga impormasyon ang paksa ng signos, panta ng nababagong klima. Isang dokumentaryong pantelebisyon ng GMA Public Affairs. Pinangungunahan ng 3 batikan at premyadong mamamahayag ang pagbuo ng nasabing dokumentaryo. Sina Howie Severino, Maki Pulido at Rafi Tima. Naglakbay at nagsaliksik sila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Upang patunayan na ang impact ng pagbabago sa klima ay matagal nang narito sa bansa, naging tagapagsalaysay si Richard Gutierrez, isang lokal na aktor at miyembro ng kilusang Greenpeace sa bansa. Pinisita ni Severino ang Bicol, hinanap niya ang 150 metrong fault line na maaaring magdulot ng malawakang pagguho ng lupa. Ito at ang malalakas na bagyo na dinaranas ng Bicol ay nagbabantang maglibing sa ilang mga bayan doon. Natuklasan naman ni Pulido na lumiit na ang isang bayan sa La Union nang mahigit sa kalahati mula sa orihinal na sukat nito. Dahil sa pagtaas ng lebel ng tubig, unti-unting nilalamon ng karagatan ang kalupaan. Sinisid ni Tima ang El Nido sa Palawan upang imbestigahan ang kakaibang pangyayari sa ilalim ng karagatan nito. Pumuputi ang mga korales o mga coral bleaching na naging banta sa buhay ng mga isda at iba pang lamang dagat. Ilan lamang ito sa mga signos na ginagamit nilang patunay na nararamdaman na sa Pilipinas ang eksperto ng pagtaas ng temperatura ng daigdig. Upang maging higit na maging otentiko ang pananaliksik ng signos, inibitahan nila ang mga siyentista at ekspertong lokal at internasyonal. Kabilang dito ang NASA Senior Research Scientist at Nobel Prize winner na si Dr. Josefino Comiso, Research Institute, Marine Science Institute, Greenpeace, World Wildlife Fund for Nature at iba pang personalidad at otoridad sa pag-aaral sa pagbabago ng klima ng daigdig. Nagbigay sila ng siyentipong paliwanag at pananaw. Tungkol sa patuloy na pagbabago ng klima ng daigdig, nagbanggit sila ng mga katotohanang pangyayari sa mundo bilang mga patunay. Inihahatid ng signo sa sambayanang Pilipino ang isang komprehensibong pagtingin sa pagbabago ng klima ng daigdig. Tinalakay nito ang mga sanhi, epekto at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan ang mga kondik-lindik na kinaiingatan ng pagtaas ng temperature ng mundo, partikular sa Pilipinas. Iniisa-isa ng dokumentaryo ang mga signos kung paano ang pagbabago ng klima ay makaapekto sa kabuhayan, ekonomiya, kalusugan, paraan ng pamumuhay, at ng mismong kamatayan ng mga mamamayan. Binigyang din ang implikasyon ng edukasyon ng bansa. Sang-ayon sa mga eksperto, dahil tayo ay nasa tropikong lugar at napapaligiran ng karagatan, mabilis tayong naaapektuhan kahit na maliit na pagbabago lamang sa klima. Bukod dito, nasa typhoon belt ng mundo ang Pilipinas. Ipinakita ng dokumentaryo ang maaaring idulot ng pagtaas ng level ng tubig dagat sa mga baybayin at kalapit na lugar nito. Ipinakita nito na ang pagkatunaw ng yelo o glaciers sa polar regions ay maaaring magdulot ng paglubog at paglalaho sa mapa ng Manila, Bulacan, Pampanga at Cavite. Sa kabuuan, ang signos ay nananawagan sa lahat na magkaroon ng kaalaman at kamalayan sa nangyayari sa paligid. Tiniyak nito ang pangangailangan ng sama-samang pagkilos, pagkakaisa at higit na pagmamalasakit sa kalikasan. Ang maliliit na hakbang na ito ay makatutulong ng malaki upang maiwasan ang nagbabadyang malagim na wakas ng daigdig.
Wika nga sa dokumentaryo, tayo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong problema, kaya tayo rin ang may hawak ng solusyon. Nasa kamay natin ang pag-asa. Pag-aaral mo naman ngayon tungkol sa mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Mas nagiging mabisa o makahulugan ng pagpapahayag ng konsepto kapag ipinag-uugnay sa isang pangungusap na kung saan ay maaaring gamitin ng mga ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Ekspresyong hudyat ng kaugnayang lohikal. Sani at bunga. Nagpapahayag ang sani ng dahilan ng pangyayari, samantalang ang bunga ay naglalahad ng resulta nito. Pinangungunahan ito ng hudyat tulad ng dahil kaya bunga nito, upang sapagkat at iba pa. Dahil sa pag-init ng mundo, tumataas ang antas ng tubig sa dagat. Pangalawa, paraan at layunin. Nagpapakita ito ng relasyon kung paano matatamo ang isang layunin sa tulong ng isang paraan. Maaaring gamitin ang mga hudyat tulad ng pamamagitan para upang sa ganoon at iba pa. Halimbawa, nagsasaliksik ang tatlong patikang mamahayag upang makatulong. Pangatlo, kondisyon at bunga. Naglalahad ito ng isang kalagayan bago makuha ang inaasam na bunga o kalabasan. Karaniwang ginagamit ang kung sana, kapag, sandal, basta't at iba pa. Halimbawa, kung sana'y naging maingat lang tayo, sana wala tayong ganitong problema. Kondisyon, kung sana'y naging maingat lang tayo. Bunga, wala tayong ganitong problema. Ikaapat, paraan at resulta. Naglalahad ito ng relasyon kung paano mangyayari ang nais na bunga o sa pamamagitan ng paraan. Ginagamit ang hudyat ng sandaling paghinto bago tapusin ang pahayag. Sa pagsulat ng paglalahad, karaniwang ginagamit ang hudyat na sa at ang bantas na kuwi. Halimbawa, paraan sa paggamit ng bag na tela. Resulta, nababawasan ang problema pagbabara ng kanal. May natutunan ba kayo mga bata? Kung gayon, ihanda ang sarili sa mga pagsusulit. Kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod. Sa likod ng iyong papel, isulat ang napag-aralan sa video. Suriin natin, panuto, sagutin ang sumusunod na tanong at isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel. Para sa mga bilang 1 to 5, piliin ang angkop na ekspresyong naghuhudyat ng relasyong lohikal sa bawat pangungusap. Titik lamang ng may tamang sagot ang isulat sa iyong sagutang papel. Para sa bilang 6 to 8, basahin ang teksto sa ibaba. Ang panonood ng telebisyon ay may malaking bahagi sa ating pang-araw-araw na gawain. Karaniwan ng ito ay ating kaharap sa umaga, hapon at gabi. Kung gayon, ang pagkakaroon ng gabay sa pagpili ng panonoorin may kapupulutan ng mga aral at karunungan ay dapat isalang-alang. Ano ang layunin ng teksto? A. Pagbibigay kahulugan ng telebisyon. B. Pagpapaalala sa kalidad ng programang pantelebisyon na dapat tangkilikin. Or C. Paglalahad ng mga impormasyon na makukuha sa panonood ng telebisyon. D. Pagbibigay babala upang hindi na dapat manood ng telebisyon. 7. Ano ang paksa ng teksto? A. Panonood ng telebisyon. B. Gabay sa pagpili ng panonooring programang pantelebisyon. C. Mga aral at karunungan na makuha sa panonood ng telebisyon. D. Kahalagahan sa pagkakaroon ng gabay sa pagpili ng panonooring programang pantelebisyon. 8. Ano ang damdamin ng teksto?
A. Nagpapaalala, B. Nagmamalasakit, C. Nagmamalaki, D. Nagbibigay inspirasyon. Para sa mga bilang 9 to 10, basahin ang teksto sa ibaba. Inahahatid ng signo sa sambayanang Pilipino ang isang komprehensibong pagtingin sa pagbabago ng klima ng mundo. Tinalakay nito ang mga sanhi, epekto at mga hakbang na maaaring gawin upang maiwasan mga kahindik-hindik na kinahinatnan ng pagtaas ng temperatura ng mundo, partikular sa Pilipinas. 9. Ano ang layunin ng teksto? A. Maghatid ng totoong impormasyon, B. Magbigay ng kalituhan, C. Maglahad ng babala, D. Magpaliwanag sa sambayanang Pilipino. 10. Ano ang paksa ng teksto? A. Signos, B. Sambayanang Pilipino, C. Pagbabago ng klima sa mundo, D. Kahindik-hindik na pagtaas ng temperatura ng mundo. Nasagutan ba ninyo ang lahat ng mga pagsusulit? Madali lang, hindi ba? Magaling! Meron kayong natutunan sa ating paksa? Kung gayon, maraming salamat sa panonood. Sana'y huwag niyong kalimutan ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!